Matapos ang Hoenn League, nagpaalam na ang grupo kina Morrison at Tyson. Naglakbay sila patungo sa Oldale Town, kung saan kailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Nagluto si Brock ng tanghalian, habang nanghihinayang naman si May na hindi na siya makakakain ng mga luto ni Brock sa hinaharap kapag umalis na siya. Pinaalalahanan ni Brock si Ash na kailangan nilang batiin si Professor Birch sa Little Root Town. Sinabi ni May na kailangan nilang pumunta ni Max sa ibang direksyon, at sinabi ni Max na sa tingin niya ay makakarating si Ash sa Pallet Town bago sumapit ang gabi. Lumabas si Munchlax at kinain ang lahat ng rice ball. Gayunpaman, nakagawa na ng isa pang batch ng mga rice ball si Brock. Sa isang sangandaan, nagpaalam na sina Ash at Brock kina May at Max, at nangakong magkikita silang muli. Samantala, nakarating na ang Team Rocket sa HQ. Sinabi ni Meowth kina Jessie at James na may nagawa silang trabaho sa Hoenn, na nagpataas ng kanilang moral at nagtungo na sila sa gate. Nakatanggap ng tawag si Giovanni mula sa kanyang sekretarya, na gusto raw nina Jessie, James, at Meowth na ibalita sa kanya ang kanilang tagumpay sa Hoenn. Pumasok sila sa opisina ng boss at sinabing na-eliminate ang Team Aqua at Team Magma, nang dahil sa kanila. Sinabi ni Giovanni na may isa pa siyang ipapagawa sa kanila. Nakakuha sila ng kaunting respeto at naging masaya para sa misyon. Gayunpaman, dumating ang kanilang mga karibal na sina Butch at Cassidy, at nagsimula ang tensyon. Isang recruit ang dumating para maghatid ng mensahe kina Cassidy at Butch, kailangan raw nilang pumunta sa lab ni Professor Namba. Lumabas sina Jessie, James, at Meowth at nag-isip kung ano ang kailangan nilang gawin upang talunin sina Cassidy at Butch. Nagplano sila ng mga bagong estratehiya at mga bagong chant. Gayunpaman, lumabas ng gusali sina Cassidy at Butch at umalis gamit ang mga jetpack. Dumating ang isang recruit at ipinakita sa kanila ang mga bagong scooter na gagamitin nila, bagaman isa talaga itong pogo stick. Tumalon-talon sila at nahulog sa isang butas. Samantala, nakarating na sina Max at May sa Petalburg City. Sinalubong sila ng kanilang ina na si Caroline, na nagsabi sa kanila na wala si Norman dahil umalis ito para mamili. Pumunta silang lahat sa greenhouse upang kamustahin ang mga Pokemon ni Norman na sina Vigoroth, Slakoth, at Slaking. Inilabas din ni May ang lahat ng kanyang Pokemon. Nagpasya si Caroline na magluto ng tanghalian at agad namang sinabi ni Max na gusto niya ng hamburger at maraming french fries. Pagbalik sa kanto, nagpaalam na si Brock kay Ash sa isang sangandaan papuntang Pewter City. Kinalaunan, kumain si Ash kasama si Pikachu at nakakita ng isang Poliwag. Tinawag ni Ash si Max, ngunit naalala niyang wala na ito, kaya na-miss niya ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya si Ash na mas mabuting makauwi siya ng mas maaga. Nakarating sina Ash at Pikachu sa Viridian City, kaya hindi nakalayuan ang kanilang tahanan. Napansin nila ang gym ng Viridian City, na binago ang disenyo. Lumapit ang isang lalaki at nagpakilala bilang Scott. Pinayuhan nito si Ash na labanan ng gym leader, ngunit tumanggi si Ash, dahil mayroon na siyang badge nito, kaya naisip ni Scott na baka maganda kung pumunta siya sa Battle Frontier. Akmang magkukwento na si Scott tungkol dito, ngunit narinig nila ang isang babaeng nasaktan. Tinulungan ni Scott at Ash ang matandang babae. Siya ang bagong gym leader ng gym sa Viridian City, ang kanyang pangalan ay Agatha. Sa loob, nakita ni Ash ang bagong disenyo ng gym. Nagtanong si Agatha kung may nahanap na mga bagong trainer si Scott, ngunit pinanatili itong lihim ni Scott. Lumipat si Agatha kay Ash, at nagtanong kung narito ba siya para sa isang gym battle. Tumanggi si Ash, dahil mayroon na siyang badge nito, kaya iminungkahi ni Scott na maglaban na lang sila para sa katuwaan. Sinabi ni Agatha na kahapon ay may nakalaban siyang dalawang trainer at madali lang niya itong natalo kaya nabitin siya. Binanggit ni Ash na nakapasok siya sa top 8 ng Hoenn League at tinanggap niya ang hamon ni Agatha. Ipinadala ni Ash si Pikachu at si Agatha naman ang kanyang Gengar. Nagsimula si Pikachu gamit ang Quick Attack, ngunit nabigo ito dahil isang Ghost type na Pokemon si Gengar. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit umiwas si Gengar sa atake. Gumamit si Gengar ng Shadow Ball, ngunit umiwas si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Iron Tail na nakasakit kay Gengar. Kaya, gumanti si Gengar gamit ang Shadow Ball, bagaman tumalon lang si Pikachu mula sa bola at umatake gamit ang Iron Tail. Gayunpaman, gumamit si Gengar ng Double Team, kaya nakansela ang atake ni Pikachu. Gumamit si Gengar ng Shadow Ball, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang alisin ang mga ilusyon at atakihin ang totoong Gengar. Natuloy ang Shadow Ball ni Gengar, ngunit ligtas na nakaiwas si Pikachu. Sunod, gumamit si Pikachu ng Iron Tail na muling nagpatumba kay Gengar. Akmang gagamit si Pikachu ng Thunder, ngunit pinatulog ito ni Gengar gamit ang Hypnosis. Kasunod nito, ginamit ni Gengar ang Dream Eater na tumalo kay Pikachu. Tumakbo si Ash palapit kay Pikachu at nakita niyang ayos lang ito. Pinuri ni Agatha ang kakayahan ni Ash, bagaman sinabi ni Scott na kung inakala ba ni Ash na matatalo niya ang isa sa Elite Four, na ikinagulat ni Ash.
Sinabi ni Agatha kay Ash na hindi pa dumarating ang totoong gym leader, kaya narito siya bilang pamalit. Sinabi ni Agatha na hindi niya binanggit kay Ash na miyembro siya ng Elite Four dahil baka kabahan ito sa laban, ngunit dahil hindi ito alam ni Ash ay nakalaban ito ng maayos. Habang nag-espiya, pinag-usapan ng Team Rocket kung paanong nakamamangha na pati ang isang miyembro ng Elite Four ay kinilala ang mga kakayahan ni Pikachu, kaya huhulihin nila ito para sa boss anuman ang mangyari. Sinabi ni Scott kay Ash na sa Battle Frontier, ang mga trainer ay kasing lakas ni Agatha, na nakahikayat naman kay Ash na pumunta doon. Ipinaliwanag ni Scott na ang Battle Frontier ay isang sistema ng 7 pasilidad sa buong rehiyon ng Kanto. Ang bawat pasilidad ay may sariling frontier brain tulad ng mga gym leader, ngunit higit na mas malakas. Matapos talunin ng isang frontier brain, makakakuha ang challenger ng isang frontier symbol tulad ng mga gym badge, ngunit bibigyan ang challenger ng lokasyon ng 6 na pasilidad, habang ang ika-7 ay malalaman lamang kung nakolekta na ang 6 na simbolo. Talagang gusto ni Ash na hamunin ang mga frontier brain na ito. Biglang hinuli ng Team Rocket si Pikachu. Pagsugod ni Ash, pinutol ng Golbat ni Agatha ang lubid kaya nakalaya si Pikachu. Binigyan sila ni Agatha ng pagkakataong umalis, ngunit inilabas ni Jessie si Suviper at inilabas naman ni James si Cacnea, ngunit kumapit ito sa kanya. Akmang gagamit si Suviper ng bite, ngunit gumamit si Pikachu ng quick attack para umiwas, hinagis palayo si Suviper at saka ginamitan ito ng Thunderbolt. Gumamit si Cacnea ng pin missile, ngunit ibinalik ni Golbat ang atake gamit ang Supersonic. Kasunod nito, gumamit ng air cutter si Golbat at Thunderbolt naman si Pikachu, na nagpatalsik sa Team Rocket. Nagpasya na si Scott na umalis upang ipakilala sa iba pang trainer ang Battle Frontier at tuluyan na siyang nagpaalam. Ngayon ay may bagong layunin na si Ash sa kanyang isipan, ang talunin ng mga Frontier Brain. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating na si Ash sa kanyang sariling bayan, ang Pallet Town, bagaman tila wala namang masyadong nagbago rito. Dali-dali siyang tumakbo papauwi sa kanila at pumasok, kung saan nakita niya ang kanyang kaibigan na si Misty. Sinabi ni Misty na sinabi sa kanya ni Professor Oak na darating si Ash, kaya bumiyahe siya mula Cerulean City patungong Pallet Town. Nakita ni Ash ang kanyang ina, si Professor Oak, si Mr. Mime, at ang bagong Azurill ni Misty. Nagpasya si Ash na kumain ng ilan sa mga espesyal na luto ng kanyang ina, ngunit bigla siyang nakarinig ng sasakyan sa labas, dumating din sina Professor Birch at Max sa Pallet Town. Gayunpaman, hindi magtatagal si Ash sa Pallet Town dahil nagpasya siyang pumunta sa Battle Frontier. Napakasaya ni Delia Ketchum, ang ina ni Ash, na bumalik na ang kanyang anak sa Pallet Town. Umasa siyang marami itong ikukwento tungkol sa kanyang paglalakbay, ngunit sa halip ay dumiretso ito sa lab ni Professor Oak. Biglang tumunog ang doorbell, dumating din si May at ang kanyang mga Pokemon sa Pallet Town. Sa lab, pinakain ni Misty ang isang Squirtle na kasama nina Charmander at Bulbasaur. Akmang hahawakan ni Max si Squirtle, ngunit umiyak si Squirtle at nainis, kaya umatras si Max. Sinabi ni Tracy kay Max na hindi niya kailangang mag-alala habang nakita ni Max ang drawing ni Tracy sa 3 Pokemon. Sinabi ni Max na bukod tangi si Tracy dahil isa itong assistant ni Professor Oak at isa ring alagad ng sining. Sinabi ni Tracy kay Max na naging isa ring alagad ng sining si Professor Oak noon. Pagod na ang mga Pokemon, kaya nagpasya si Tracy na pagpahingahin muna sila. Pinabalik ni Max ang mga Pokemon sa Pokeball, ngunit tumakbo palayo si Squirtle. Dumating si May at tumalon si Squirtle sa mga bisig nito. Nagtaka si May kung bakit nasa lab si Max, kaya dumating si Professor Birch upang magpaliwanag, sinabi nito na isinama niya si Max bilang kanyang kasama. Binati ni Ash si May, at ipinaliwanag naman ni Max kay May na nakita niya lang si Professor Birch na papunta sa Pallet Town at isinama siya nito. Nagpasalamat si May kay Professor Birch na niyayakap ng mock ni Ash. Kinalaunan, ipinaliwanag ni Ash kay May na plano niyang pumunta sa Battle Frontier, 6 na lugar at isang lihim, na matutuklasan lamang kung mayroon na ng 6 na iba pang simbolo. Naramdaman ng ina ni Ash na nagpaplano na naman ang kanyang anak ng panibagong paglalakbay, at sinabi nito kay Ash na nagpaplano na rin si May na sumali sa mga Pokemon contest sa kanto. Sinabi ni Professor Birch kay May na maaari siyang makahuli ng ilang Pokemon na bihira sa Hoenn, kaya natukso itong magsimula. Iminungkahi ni Ash kay May na sumama ito sa kanya, at pumayag naman ito. Sinabi ni Ash na aalis na sila bukas, bagaman hindi natuwa ang ina ni Ash sa mabilis na pag-alis ng kanyang anak. Gustong sumama ni Max, kaya sinabi ni May dito na maaari siyang sumama kung papayag sina Caroline at Norman, ang kanilang mga magulang. Nalungkot si Max, ngunit sinabi ni Ash na lahat sila ay makikiusap na payagan siyang sumama sa kanila. Ngumiti ang ina ni Ash matapos makita kung gaano kaswerte ang kanyang anak na magkaroon ng ganoong mabubuting kaibigan at sinabing magluluto siya ng tanghalian, kaya sinabi ni na May, Max, at Ash ang kanilang mga gusto.
Nasa mga palumpong ang Team Rocket at nakita ang mga bida na magkakasama, kaya nagplano itong hulihin ang Pokemon nilang lahat. Napansin ni Professor Oak na nababagabag si Delia, ang ina ni Ash, kaya sinabi nito kay Professor Oak na inaasahan na niyang aalis din si Ash dahil sinabi na iyon ni Professor Oak sa kanya. Samantala, binisita ni na Ash, May, at Max ang Snorlax ni Ash na gumising at bumati sa kanila. Inilabas ni May ang kanyang mga Pokemon upang batiin si Snorlax. Nagtaka si Ash kung nasaan sina Beautyfly at Skitty, kaya ipinaliwanag ni May na nahulog ang loob ni Caroline kay Beautyfly at gusto nitong manatili si Beautyfly doon, habang ayaw namang umalis ni Skitty sa greenhouse kaya naman iniwan niya ang mga ito sa bahay, na naunawaan naman ni Ash. Bigla silang nakarinig ng kung ano, ito ay ang iba pang mga Pokemon ni Ash na sina Bulbasaur, Kingler, Tauros, Heracross, Bayleaf, Cyndaquil, Totodile, Noctowl, at Phanpy. Dinaanan ng mga Tauros si Ash habang naiwan ng iba. Gayunpaman, nakasakay si Ash sa isa sa mga Tauros. Binati ni Pikachu si Phanpy at mahina itong kinuryente na ikinatuwa naman ni Phanpy. Binati ng Bulbasaur ni May ang kay Ash. Dumating sina Tracy at Misty at inilabas ni Tracy si Marill na gumamit ng water gun na nagtulak sa Tauros na sinasakyan ni Ash at gumamit naman ng Vine Whip si Bayleaf upang makuha si Ash. Nagpasalamat si Ash kay Bayleaf sa tulong na magiliw namang kumiskis kay Ash. Tinanong ni Tracy si Ash kung ayos lang siya at kinumpirma naman ito ni Ash at nagkomento kung gaano kalakas ang kanyang mga Tauros. Tinukso ni Misty si Ash sa pamamagitan ng pagpuna na madalas nagiging kaugali ng mga Pokemon ang kanilang mga trainer. Ipinapalabas ni Misty na batak kasi si Ash kaya ganoon din ang kanyang mga Tauros. Dumating sina May, Max, at ang iba pang Pokemon ni Ash, kaya lumapit kay May ang Squirtle na hawak niya kanina, at niyakap naman niya ito. Sinabi ni Tracy kay Ash na lumilibot si Bulbasaur para ipamalita sa iba pang mga Pokemon na darating si Ash. Napagtanto ni Ash na si Bulbasaur ang pinakanakamis sa kanya at nakaramdam ang Bulbasaur ni Ash ng matinding pagmamalaki, kaligayahan, at katapangan dahil dito. Inilabas ni Ash ang kanyang mga kasalukuyang Pokemon upang makilala ng iba. Inilabas niya sina Swellow, Grovyle, Corphish, Torkoal, at Glalie. Namangha si Max sa dami ng Pokemon, habang ipinaalala naman ni May sa kanya na mayroon ding Charizard at Squirtle si Ash. Nagkita-kita ang mga Pokemon, nakipagkamay si Kingler kay Corphish, nakipaglaro si Glalie kay Totodile, lumipad si Swellow kasama si Noctowl, binati ni Torkoal si Cyndaquil, at nagkamayan rin sina Heracross at Grovyle, habang tinitingnan sila ng Team Rocket, na pinaplanong hulihin silang lahat. Dumating ang Team Rocket, na nakabihis bilang mga reporter. Nilapitan nila si Ash para interviewin, kaya sinabi ni Ash sa kanila na galing siya sa Evergrande City para sa Hoenn League. Iminungkahi ni Meowth na kumuha ng mas magandang anggulo upang lahat sila ay makita sa TV. Pinaatras sila ni James para makapasok sa frame ng camera, ngunit nahulog sila sa isang butas. Tatakas sana sina Noctowl at Swellow, ngunit tinakpan ng lambat ang itaas. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit hindi tinatabla ng kuryente ang lambat. Lumapit ang Team Rocket at hinubad ang kanilang mga disguise. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade na humiwa sa lambat. Humingi ng paliwanag si Jessie kay Meowth dahil isang lambat na hindi tinatabla ng lahat ng atake ang hiniling niya, kaya ipinaliwanag ni Meowth na electric-proof na lambat lang ang kinuha niya para makatipid. Pinindot ni Meowth ang isang buton, kaya naglabas sila ng isang dambuhalang robot na pinangalanan nila bilang Sock of a Punishment. Nagsimulang higupin ng robot ang mga Pokemon, kaya gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para hilahin sina Totodile at Charmander. Umiyak si Squirtle, kaya sinabi ni May rito na magiging maayos ang lahat. Akmang palalakasin pa ni Meowth ang paghigop, ngunit binangga ni Snorlax ang robot, kaya napalabas ang Team Rocket mula rito. Nagplano silang kunin na lang si Pikachu, kaya inilabas ni Jessie si Seviper at si James naman ay si Cacnea. Dumating sina Professor Birch, Professor Oak, at Delia, at nakita ang Team Rocket na nakikipaglaban sa mga bida. Nagpasya si Professor Birch na maglabas ng Pokemon upang tulungan sila, ngunit pinigilan siya ni Delia, na gustong hayaang ang mga bata na ang umayos nito. Nagsimula si Seviper gamit ang Poison Tail, ngunit gumamit ang Bulbasaur ni Ash ng Vine Whip upang mapawalang bisa ang atake at atakihin si Seviper. Gumamit si Cacnea ng Pin Missile, gayunpaman, gumamit ang Bulbasaur ni May ng Petal Dance na nagpawalang bisa sa atake at nakasakit kay Cacnea. Ginamit ni Seviper ang kanyang Bite Attack at gumamit naman ng Needle Arm si Cacnea, ngunit nagpakawala si Bulbasaur ng Solar Beam upang paliparin sina Seviper at Cacnea. Tinangka ng Team Rocket na tumakas, ngunit pinigilan sila ni Misty at Tracy na inutusan sina Marill at Azurill na gumamit ng double water gun, na nagtulak pabalik sa Team Rocket patungo sa bumagsak na robot. Inutusan ni May si Combusken na sunugin ang Team Rocket ng Fire Spin at sa huli ay inutusan ni Ash si Pikachu na paliparin sila ng tuluyan gamit ang Thunderbolt.
Habang nagdiriwang ang mga bida, nagulat si Professor Birch at sinabi na ito ang patunay na laging tama ang mga nanay. Kinalaunan, pinabalik ni Tracy sina Charmander at Bulbasaur, ngunit umiyak si Squirtle at lumapit na naman kay May. Napagtanto ni Professor Birch na gustong sumama ni Squirtle kay May, kaya tinanggap ni May ang ideyang ito. Nagdesisyon naman si May na iwan si Bulbasaur upang matuto ito sa Bulbasaur ni Ash. Sinabi ni Professor Oak na iiwan din ni Ash sina Torkoal at Glalie, kaya magiging mas masigla na rito. Nagpatuloy si Professor Oak sa pagbibigay kina May at Ash ng mga bagong kanto Pokédex. Gusto rin sana ni Max ng Pokédex, ngunit nilagyan na ni Tracy ng mga bagong impormasyon ang kanyang Pokénav tungkol sa mga pasilidad ng Battle Frontier. Hinanap ni Max ang pinakamalapit na pasilidad, at iyon ay malapit sa Cerulean City, kaya sasama sa kanila si Misty. Bumigkas ng tula si Professor Birch, kaya kinorek siya ni Professor Oak bilang isang veterano rin sa tula. Kinabukasan, nagpaalam si Ash sa kanyang ina na sinabihan sina May, Max, at Misty na alagaan si Ash. Biglang lumapit sa kanila ang Phanpy ni Ash at napagtanto ni Ash na gustong sumama ni Phanpy sa kanyang paglalakbay. Umalis na silang lahat, kaya hiniling ni Delia na swertehin ang kanyang anak na si Ash sa bagong paglalakbay na ito. Habang paalis sila, dumating si Brock na sumali rin sa kanilang grupo.